Morning mga kausi at panibagang araw tayo ngayon, kaya magpasalamat tayo kay God at binigyan tayo ngayon ng maliwalas na panahon ngayong araw na ito at awa ng Diyos ay malakas yung ating pangatawan, kaya siyempre una sa lahat thank you God sa araw na ito at sa mga darating pang araw. Sana iligtas nyo kami sa kapahamakan at kaming lahat ng buong sambayanan. Sana mga kausi, gaya ng dati, siyempre may mga nagre-request na naman sa atin kung ano talaga yung tunay na pangyayari dito sa ginagawang demolition dito sa tabing dagat. Yan, at update ko lang kayo kasi hindi pa naman talagang masyadong final yung pag-uusap dito sa tabing dagat kasi may mga usapin pa nangyayari. So ako yung unang umattend nung ipatutupad itong sinasabing clearing dito sa tabing dagat. Kasi nung unang dumating dito yung mga taga Senro na yan, isa ako sa mga umattend at nakadinig ng mga paliwanag tungkol dito sa gaganaping clearing dito sa tabing dagat. So nung una, ang napagmitingan namin, kailangan linisin yung shoreline 20 meters simula doon sa talbukan ng alon, kung alin yung pinaka high tide ng dagat at doon magsisimula ng pagsukat. So marami tayong naging tanong. Unang-una, tinanong ko sa kanila kung ano ang purpose at kailangan nilang mag-clearing. Yan ang aking unang tanong. Tinanong ko sa kanila kung may purpose ang gobyerno, kung meron silang ilalagay dito na pagkikitaan ng mga tao. Kasi ang unang tatamaan dito ay iyang mga cottage na alam naman na pinagkikitaan ng mga pangkaraniwang mamamayan dito, lalo na dito sa mga tabing dagat. So wala silang naisagot sa akin, kundi sinusunod lang nila yung batas na kailangan maklearing yung 20 meters from the shoreline para maging malinis yung tabing dagat. At ito daw ay ipinatutupad ng unang-una ay ang tourism at ang pangalawa ay ang Senro. So yan ang naging sagot sa akin. Tapos padalawang meeting, ayan, at nagbigay na sila ng schedule na kailangan itong nagdaang Mayo, katapusan ng Mayo, kailangan linis na itong mga tabing dagat. Yung lahat ng nasasakop ng 20 meters, kailangan sa katapusan ng Mayo ay wala na lahat, tanggal na. So hindi pa rin natuloy yun sa hindi ko alam na kadahilanan, at wala na namang naganap na pagmi-meeting simula noon. Kaya nung isang araw, nagkataon na ako ay na-attend ng seminar ng Bantay Dagat. Bali 2 days yun. Yun, may tumawag na sa akin na konsyal, tuloy na yung clearing dito sa tabing dagat. At meron ng mga tatanggal doon sa mga nahagip. So pagdating ko dito sa tabing dagat, tama-tama naman, may mga estudyante dito na nagpapahinga, yung kaklase ng aking anak, at tinuro nila sa akin yung sinabing sukat nung mga taga Senro. At ang sabi nila, tatay, ang tira po daw sa iyo ay yung mismong kubo. Yan, yung kubo na yung may 2 kwarto. So ibig sabihin tanggal ito. Yan. So ngayon kung mapapansin nyo, hindi ko pa ito naalis. Kasi ang totoo niyan ay sa ngayon may usapin pa. Hindi pa rin tapos yung usapin kasi maraming lumapit kay Mayor
tungkol dito sa pangyayaring ito. So ngayon ito, hindi ko alam kung bakit sila nagtatanggal na at wala naman dito yung gaya nito. Yan. Wala naman dito yung may-ari niyan at caretaker lang yung nagbabantay diyan. So di ko alam kung bakit yan ay sinira na nila. So yan, yung sa mga naunang nag-vlog, yan agad yung kanilang pinagbasihan. Kaya yung sabi ng mga viewers ay mga nagsisimula na yung tanggalan dito sa tabing dagat, o yung may mga nag-title pa nga ng mga demolition sa tabing dagat. So marami agad nag-ano sa akin, nag-comment na, Konsyal o Konsi, pakipaliwanag naman yung tunay na nangyayari diyan tungkol doon sa mga demolition na napapanood namin sa vlog ng iba. Kaya na mga Konsi, tayo naman ay susunod sa batas. Bakit ba hindi? Kasi tayo naman ay nagtrabaho din sa gobyerno, kaya alam natin na pag pinairal ng batas, wala tayong magagawa. Kailangan natin sumunod. Kay masama man ang loob natin o hindi, kailangan natin sumunod. Sa ngayon, kaya hindi ko pa sinisira itong akin, at doon sa lugar na yun, marami pa rin hindi nagsisira. Kasi nga, under negosasyon pa. Yung sinasabi nilang demolition na yan. Kaya ano pa, hindi pa ako na-action o hindi pa ako nagsisimula dito sa cottage ko. Yan ang tunay na pangyayari. At kaya sa ngayon, abang-abang na lang tayo kung ano yung magiging kaganapan, kung ano yung magiging final na usapan dito sa tabing dagat. At isa pa, ang napag-usapan namin noon, ng unang meeting, ang tatanggalin lamang o ang kasama lamang dito sa sinasabi nilang demolition na ito ay yung mga hindi titulado. Kasi marami dito ngayon sa tabing dagat ay mga titulado na, napatituluhan. So ibig sabihin, hindi kasali yun. At ngayon, ang sabi ng Senro, kung gusto ninyong magtayo ng kabubuhay dito sa tabing dagat, yun lamang tent na pwedeng alisin, pwedeng buhatin kapag hindi na kailangan. Yan ang isa sa napag-usapan namin. So ngayon, inuulit ko, wala pang final na desisyon kung ano talaga yung mangyayari dito sa sinasabi nilang demolition dito sa tabing dagat. Kung ano man ang mapag-usapan, kung ano man yung maging final, at gaya ng hiling ninyo, i-update ko rin kayo. So sa ngayon, kaya ito ay puro short video lang yung ginagawa ko dito. Kasi nga, wala pa akong malinaw na ma-share sa inyo. Kundi yun lang, wala pang final na pag-uusap dito sa tabing dagat. At maintindihan pa kung ano yung mapapag-usapan ni Mayor at saka ng mga taga-Senro, kasi hindi naman yun ibabato dito sa barangay. Yan, at hanggang dito na lamang muna, at abangan nyo na lamang sa vlog ko kung ano yung mga magiging usapin dito. Yan, at alam kong kaya kayo sa akin nagtatanong kasi maraming mga napapanood kayo na walang linaw. Kundi ang alam nyo lang ay talagang nagigibaan na, nagsisiraan na, at walang maayos na paliwanag kayong naririnig kung bakit at kung ano ang dahilan, at kung ano yung napag-usapan sa itaas, kung ano yung napag-usapan ng tungkol sa batas na pinaiiral ng gobyerno sa panahon ngayon. Kasi ngayon na lang naman ito ngayon na lang nangyayari ito, ngayong mga panahon na ito. Dati naman wala ito. Bahala kung anong gawin dito, basta kung meron kang pwesto na mapapagtayo ng cottage, magtayo ka. Kung wala, ay di pasensyahan. Yun lang. Kaya ito, hindi ko alam kung bakit ganito yung mga pinaiiral na batas ngayon. So wala namang
nadating na malinaw na paliwanag sa amin, kundi yun lang, gusto lang linisin ng gobyerno itong shoreline. At kaya ito, naghihimot ko itong mga taga rito sa Bukana kasi parang sa ibang barangay ay wala kaming nababalita na nagdidemolish pang ganito, kundi dito lamang sa barangay pa namin. Yan ang paliwanag na ibang may mga cottage dito kung bakit itong Bukana ang masyadong pagdinitan. Wala rin akong may paliwanag sa inyo. Yan mga kakonsi, siguro naman kahit paano ay meron akong kaunting na i-share sa inyo tungkol sa mga nangyayari dito sa Bukana. Hanggang dito na lamang muna. At kung ano man yung kahinatnan, kung ano man yung maging update pa sa mga darating na araw, i-share ko rin sa inyo dahil yun ang request ng iba. So hanggang dito na lamang muna. Thank you very much. I love you all.